Bakit? Bakit ka nagpapaliwanag? Sa akin. Hindi alam ni Seryo kung anong isasagot sa babae. Sa buong buhay niya, hindi siya nagpapaliwanag sa mga tao tungkol sa mga bagay-bagay at sa mga desisyong ginagawa niya. Pero hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit hindi niya kayang makitang malungkot si Camille habang pinagmamasdan niya ito. Maybe because I want to sleep with you. Sagot naman ni Seryo sa tanong na iyon ni Camille. Tila tinutusok ng maliliit na karayom ang dibdib ni Camille ng mga sandaling iyon. Ano pa nga bang aasahan niya dito? Laruan lang naman talagang tingin nito sa kanya at hindi bilang isang babae. Ganun ba? Ani Camille saka tumayo-tumarap sa lalaki. Kumain ka na ba? Wala kasi akong pagkain ngayon, hindi ako nagluto. Ani Camille sa lalaking pilit nilalabanan ang sakit ng pusong nararamdaman. Then cook for me, kasual na sagot naman ni Seryo saka pinag-ekis ang mahabang binti at matamang tumingin kay Camille. Wala nga akong iluluto ko, hindi instant noodles lang. Then fine, cook it for me, ani Seryo na ikinagulat naman ni Camille. Sure ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Camille. Marami kang pera, bakit hindi ka nalang kumain sa 5-star restaurant? Pangungumbinsi pa ni Camille sa kaharap. Alam niyang sa yaman ito, hindi pa ito nakakain ng instant noodles kaya bakit niya ito pahihirapan? No, I want to eat here. Pagmamatigas naman ni Seryo, pero hindi nga pwede. Wala akong ipapakain sa'yo. Are you going to cook or should I eat you? Nakangising tanong ni Seryo. Hindi na sumagot pa si Camille. Kilalang kilala niya ito kaya alam niyang kapag sinabi nito't gagawin ito. Sige, hintayin mo na lang ako. Sagot ni Camille sa kanatarantang tumayo at nagtungo ng kusina. Nang tumalikod si Camille, lihim nang ngumiti si Seryo. Hindi pa siya kumakain at gutom na siya. Pero dahil wala naman siyang niluto, hintayin na lang niya ang noodles. Habang naghihintay kay Camille, nagpasya si Seryo na maglakad-lakad na muna sa kabuuan ng apartment. He first went to Camille's room and since the door wasn't locked, he went inside. Maayos at maliwalas ang loob ng kwarto, halatang alaga sa araw-araw na paglilinis. Simple lang din ang ayos nito na talagang bagay na bagay sa personality ng babae. Habang nagtingin-tingin ng kung ano-ano, dumakong paningin ni Seryo sa mga tambak na libro na nakapatong sa study table. Nilapitan niya ito upang tingnan at otomatikong umangat ang kanyang kilay nang mabasang review books ang mga yon. Dinampot ni Seryo isa't wala sa sariling binuklat ang mga pahina. Kung tamang hinala niya, ang librong iyon ay ginagamit bilang reviewer. Walang nabanggit sa kanya si Camille na kailangan itong mag-take ng exam. Kung alam lang niyang hinayaan niyang mag-isa itong mag-aral at hindi na siya inistorbo pa ni Mr. Reynoso. Okay na ang noodles, kainin mo na habang mainit pa. Pagtawag ni Camille, mula siya kung saan. Pumalatak naman si Seryo na marinig ang pagtawag nito sa kanya. Hanggang kailan ba siya nito tatawagin ng ganun? Bakit pagdating kay Elias, tinatawag niya ng buong pangalan. Pero pagdating sa kanya, masyado tong formal. Tiniklop na ni Seryo yung librong hawak. Subalit isang puting papel ang naglaglag mula sa libro. Mabilis niya tong dinampot at nandilim ang kanyang paningin na makabasa kung ano yon. Ayon sa nakasulat, application form yun para makapag-aral sa Northville International School sa United States. Parang plano niya mag-aral sa ibang bansa at yun ang mga review book ay para makapasa siya sa pagsusulit. Mr. Reynoso, ano na bang ginagawa mo? What the heck is this? Putol ni Seryo sa sinabi ni Camille. Hinarap niya ito na nilisik ang mga mata sa galit habang hawak ang papel. Na makitang papel na hawak ng lalaki, tinakasan ng kulay ang mukha ni Camille at halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. I said, what's the meaning of this shit? Sigaw ni Seryo sa walang imik na babae na hintakotang nakatingin si Camille. Nanginginig ang kanyang mga kamay at nanlalamig. Hindi niya alam kung paano saan magsisimula para magpaliwanag sa lalaki at ipaitindi ang lahat. Alam niya saradong isip ni Seryo at hindi niya papakinggan ng lahat ng sasabihin niya. Tinapon ni Seryo yung papel sa harapan ni Camille. Baka sa mata nitong matinding galit at kulang na lang ay kainin siya nito ng buhay. Huling tanong ko na ito, Camille. Kapag hindi ka pa sumagot, papatayin kita. Alang lalaki na may himig pagbabanta. Nanginig ang katawan at butil-butil ang pawis sa noon ni Camille nang magsalita. Nagre-review pa lang naman ako. Hindi naman sigurado kung makakapasa ako. Really? Ginagawa mo ba akong tanga? Tignan mong date na nakasulat dyan. Nung gabing iyon, binigyan mo ko ng regalo at inalok mong yung sarili. Nakiusap ka na patuloyin kita sa apartment mo. Para saan? Para makapag-review ka at madali kang makapunta sa abroad. Mahigpit na naikuyom ni Camille ang kanyang mga kamao. Hindi siya naglakas loob na sumagot
o mga tuwiran dahil alam niyang mas lalo lang itong magagalit. Nilapitan ni Sergio si Camille at sinilya sa likod ng pinto. Saka pinisil sa baba, galit na galit si Sergio at pakiramdam niya sasabog siya sa sobrang galit. Camille Asuncion, masaya ka bang pinaglalaroan ako? Masaya ka bang tinatarantado ako? Tanong ni Sergio nakatiimbagang. Dahil malakas ang pagpisil ni Sergio sa pisngi ni Camille, ay lihim siyang napadaing sa sakit. Binukan niyang mga bibig saka sinubukang magpaliwanag. Hindi kita pinaglalaroan. Nagsasabi ka ng isang bagay pero iba naman ang ibig mo sabihin. You try to please me but you plan everything behind my back. Nagpaplano pa lang naman ako. Hindi pa ako aalis. Napayuko si Camille sa kanyang mga kamay subalit maya-maya rin nag-angat ng tingin at diretsong tumingin sa lalaki. Isa pa, kung sakaling makapasa ako, may 5 buwan pa naman bago ako umalis. Hindi pa ba sapat yun para magsawa kang makipagtalik sa akin? Masakit para kay Camille na sabihin yun pero ito naman ang totoo. Alam niyang darating din ang oras na magsasawa to sa kanya at basta nalang iwan na parang basura. Namaya yung nakakabinging katahimikan sa pagitan ng dalawa hanggang sa Sergio nang bumasag nun. Alam ba ito ni Elias na yon? Tanong ni Sergio sa malamig at nakakilabot na tono. Ayaw namang magsinungaling ni Camille sa lalaki dahil alam niya kapag ginawa niya yon, malalaman din itong totoo. Oo, pag-amin ni Camille. Natigilan sa Sergio sa narinig. Kung ganun totoo pala sinabi ni Elias na sasama dito si Camille, pupunta sa ibang bansa. Kung ganun, magpupunta ka ng abroad kasamang lalaki yon. Muling tanong ni Sergio na nanginig sa galit. Hindi alam ni Camille kung paano sagutin ang tanong na yun ng lalaki. Si Elias ang magdadala sa kapatid niya sa abroad para sa treatment, kaya technically magkasama nga silang pupunta doon nito. Oo, muling pag-amin ni Camille. Kasi sasamahan, hindi ato. Tinapos pa ni Sergio sasabihin ng babae tumalikod na siya at iniwan ito. Masakit ang kanyang dibdib ng mga sandaling iyon at hindi niya alam kung bakit. Mabigat din ang kanyang paghinga na para bang hinihingal. Hindi maintindihan ni Sergio kung bakit. Kaya niyang ibigyan lahat pero bakit siya pa rin ang iiwan nito. Ng mga sumunod na araw, hindi na muling hinanap pa ni Sergio si Camille na para bang bigla ito nabura sa kanyang mundo. Katulad ng dati pagkatapos sa trabaho ay dumiretso si Camille sa kanyang apartment para mag-review. Inuubos lang niyang kanyang oras sa pag-aaral at hindi na siya nag-iisip pa ng kung ano-ano. Biyernes, ginabi ng uwi si Camille dahil pinag-overtime siya sa trabaho. 9:00 ng gabi yun at wala na siyang masakyang bus pa uwi kaya naman napilitan siyang sumakay ng bullet train. Nang dumating ang tren ay kaagad na sumakay si Camille subalit isang lalaki na nakasombrerong itim ang bumangga sa kanya. Mabilis naman itong humingi ng sorry kaya ngumiti na lang si Camille bilang sagot at tumiretso sa bakanting upuan. Hindi maintindihan ni Camille kung bakit pero habang nakaupo siya pakiramdam niya may taong nakatingin sa kanya mula sa malayo. Nang lumingon naman siya wala naman siyang nakitang ibang kahina-hinala. Binaliwala na lang ni Camille ang nararamdaman at tinurong paningin sa labas ng bintana ng umaandar na tren. Pasado 10:00 na makababa si Camille ng tren at dahil malayo-layo pang kanyang apartment ay nagpasya si Camille na mag-tricycle na lang. Wala na rin kasing masyadong tao sa kalsada dahil may kalaliman ng gabi at delikado maglakad na mag-isa. Nagtungo si Camille sa terminal subalit sa kamalas-malasan ni isang tricycle ay walang naroon. Ipinasya ni Camille na maghintay na lang kaya naupo siya sa waiting shed subalit isang lalaki nakasuot ng itim na sombrerong tumabi sa kanya. Namumukha ni Camille ang lalaki, itong nakabangga sa kanya kanina sa tren. Pasimpleng pinagmasdan ni Camille ang lalaki sa sulok ng kanyang mga mata. Nakasuot ito ng itim na leather jacket at sombrero. Matangkad din ito at may kalakihan ng katawan pero hindi nga lang niya makita ang mukha nito dahil bahagya ito nakayuko. Hindi pinaghinala ni Camille ang lalaki dahil wala naman to at naisip niyang baka tulad niya ay naghihintay lang ito ng masasakyan. Subalit nang muli niyang sulyapan ang lalaki sa sulok ng kanyang mga mata, ay nakita niyang laglabas ito ng patalim bagamat wala itong ginawa bukod doon. Otomatikong tumambol ang dibdib ni Camille dahil sa matinding kaba ng mga sandaling iyon. Alam niya may balak tong masama sa kanya. Nanlalamig at namamawi sa kamay ni Camille ng mga sandaling yon. Wala na siyang dalang pepper spray dahil naubos na yon. Sandaling nag-isip si Camille ang dapat na gawin hanggang sa naisipan niya magpanggap na may kausap sa phone nang sa gayon ay maalerto to. Dinukot niyang phone sa bulsa ng kanyang bag at pinindot ang alarm tone upang palabasin na may tumatawag sa kanya. Kunwari naman ay sinagot ni Camille ang tawag na yun. Pauwi na ako, love. Magpahinga ka na. Ano? Susunduin mo ako? Sige, sasalubungin kita. Ani Camille sa kabiglang tumayo sa waiting shed at mabilis na naglakad palayo sa lalaki. Bago umalis si Camille ay nakita niya pinasok na lalaking kutsilyo nito sa bulsa ng jacket, subalit sa kasamang palad nakasunod pa rin ito sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Camille ng mga sandaling yun habang hawak ang phone. At dahil sa nervous nang muli siyang magpanggap na may kausap sa phone, hindi na malang napindot niyang call button.
Hindi mo na ako kailangan sunduin na asawa ko. Ano, malapit ka na? Okay, sige, magkita na lang tayo. Ani kami lang kunwari may kausap, maya may naramdaman ni kami nag-ibang direksyon ng lakad na lalaki, kaya naman nakahinga siyang maluwag. Hindi na siya muling lumingon pa at mas lalong binilisan ng paglalakad. Naigpit ang security sa Itera State Apartment. Kahit na sa oras na makarating siya sa gate at safe na siya. Nang ilang hakbang na lang si Camille para marating niya ang gate na subdivision na isang kamay ang humilas sa kanya. Mula sa likuran, nang lumingon si Camille nahintakutan siya. Nang makita niyo na lalaki na kasunod sa kanya kanina, gumisito sa kanya kasabay ng paglabas ng balisong nito at tinutok sa kanyang tagiliran. Hold up to, anang lalaki matapos sinakbayan siya na habang nakatutok ang kutsilyo. Sumama ka sa akin, miss, at huwag kang gumawa ng kahit na anong ingay kung hindi ba kagripuhan kita sa tagiliran. Banta nito kay Camille. Walang nagawa si Camille kung hindi sumama sa lalaki kahit na takot siya. Pinaghalong amoy ng lalaki at sigarilyong nasamyun niya mula dito. At marahil dahil sa epekto ng alak kaya nito nawala ito sa sarili at gumawa ng ganong bagay. Alam mo, miss, gamit mo lang sana ang gusto kong nakawin pero nung nakita kong gaano ka maganda at kakinis, nagbago biglang isip ko. Lalaki ng umisi na nakakatakot. Kaya kung ayaw mong mamatay, sumunod ka na lang sa lahat ng sasabihin ko. Ayos ba? Dagdag pa nito kay Camille habang naglalakad sila patungo sa kung saan. Pakiramdam ni Camille ay masusuka siya dahil sa matinding takot ng mga sandaling yon. Ibinuka niyang bibig pati na para sumigaw at humingi ng tulong pero malakas siyang sinampal ng lalaki. Sa lakas nun ay na-out of balance si Camille na natumba siya sa lupa na manhid ang pisngi niyang nasampal nito't nalasahan niyang malansang likido mula sa kanyang bibig. Nilapitan siya ng lalaki na lilisik ang mga mata. Ang tigas ng ulo mo, ang sabi ko sa'yo sumunod ka lang sa sasabihin ko. Nanggigigil na, sigaw nito kay Camille. Sa takot na baka saksakan siya ng lalaki, umiiyak na nagmakaawa si Camille sa demonyong lalaki. Please, huwag mo ko patayin, susunod na ako. Parang awa mo na. Umiiyak na pakiusap niya na pangisin naman ng malapad ng lalaki sabay-sabing. Okay, good. Huwag kang mag-alala, miss, dahan-dahanin ko lang. Lumapit kay Camille ang lalaki at lumod sa harapan niya upang magpantay ang kanilang mukha. Doon lamang sinamantala ni Camille ang pagkakataon. Kinuha niyang malaking bato sa kanyang likuran at tinampas to ng malakas dito. Otomatiko na tumbang lalaki na tumamang malaking bato sa ulo nito. Putok ang ulo. At napahiga to sa maraming kalsada. Nanginginig na pinagmasdan ni Camille ang lalaking nakahandusay sa kanyang harapan at naliligo ng dugo. Hindi alam ni Camille kung anong gagawin niya ng mga sandaling yon. Sa takot niya ay naihagis niyang hawak na bato at nanginginig ang mga kamay na habang umiiyak. Eksakto ng mga sandaling iyon ay may dumaang matandang babae at nagja-jogging. Na makita nitong lalaking duguan at nakahandusay na sindakit at nalaki ang mga matang napasigaw. Tulong! May pinatay! Sa parehong oras sa loob ng itim na Bugatti ay timbagang na napakinggan ni Sir yung voice message na yon galing kay Camille. Halos mabasag na nga niyang kanyang phone dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Nang maisip na baka si Elias ang tinutukoy ng babae sa tawag ay nakaramdam siya ng paninikip ng kanyang dibdib. Hindi siya makahinga ng maayos at para bang gusto niyang sumabog ng mga oras na yon. Hello, ito po ang Metro Manila Police District. Matapos kausapin ni Sir yung pulis na sumagot ng tawag niya sa number ni Camille ay binalingan niya kanyang sekretary na kasalukuyan nakaupo sa passenger seat. Lumabas ka ng sasakyan, Sekretary Noriega. Utos ni Seryo. Sir? Nagtatakang tanong naman ni Alex habang nakalingon sa kanyang boss. May pupuntahan lang ako. Napakamot naman sa ulo si Alex dahil sa sinabi ng kanyang boss. Pero paano si Miss Rojas? It's not a good idea to keep her waiting, sir. Go and give her a gift. May klintura ni Seryo sa kaharap, pero paano naman pong daddy niya, sir? Nag-alalang tanong pa ni Alex. Ilang beses ni-reject ng kanyang boss ang pakipagkita kay Miss Rojas dahil sa trabaho. Pero binigyan ng ultimatum ng daddy nito si Mr. Reynoso at kailangan nitong sundin yon. Sa oras na malaman yun ni Mr. Grudge, hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa matanda. Don't worry about it. Ako nang bahala kay daddy. Sa loob ng presinto ng Metro Manila Police District, bahagyang namamagang labi at pulang-pulang mga mata ni Camille habang kinakausap ng police officer. Ang suot niyang damit ay merong mantsa ng dugo mula sa lalaki hinampas niya ng malaking bato. Matapos makuhanan ng statement si Camille, ang malaking sumunggab naman sa kanyang kinuna ng pahayag ng mga pulis. Tinanggal ng lalaki sombrero kung saan makikita ang ulo nitong nababalutan ng puting gasa. Nang makita nito si Camille ay umambatong susugurin ng babae. Sir, maniwala kayo. Prostitute ang babaeng yan. Hindi lang kami nagkasundo sa presyo kaya hinampas niya ako. Gusto kong bayaran niya ako dahil sa parwisyong ginawa. Sa galit dahil napatay si Camille at nanginigang kami na nagsalita. Sinungaling ka. Ikaw ang sunod ng sunod sa akin. Pinagtangkaan mo pang babuyin ako. Hayop ka. Hindi inaamin ng lalaki ang kasalanan nito. Ilang beses na siyang nakulong at alam niyang kung paano paikutin ang mga pangyari ni Sagay na siya ang lumabas na biktima.
Alam din niyang kung paano mapatunayan pinagtangkaan niya ng babuy ng babae, tuluyan siyang makukulong. Tila nairita naman ng pulis sa pagtatalo ng dalawa kaya malakas nitong kinalampag ang desk. Tumahimik kayong dalawa. Mag-iimbestiga kami kung sino sa inyo nagsasabi ng totoo at kung sino nagsisinungaling. Kumakala pa kami ng CCTV footage sa paligid na pinangyarihan ng krimen para matukoy namin kung anong totoong nangyayari, anang pulis. Natahimik naman ang dalawa dahil sa narinig, nakakalap na ng personal information ng pulis sa dalawa. Ang lalaki merong criminal record samantalang mabay isang college student at scholar sa university pinapasukan. Gayunpaman hindi sila maaaring basta-basta na lang magsampa ng kaso laban sa lalaki lalo pat wala pa silang matibay na ebidensya. Isa pa kailangan nilang sundin ang basic procedure na sa gayon hindi magkaproblemang dalawang individual. Inabot ng pulis ang isang papel kay Camille para pirmahan at sinabing dahil merong injury si sir, kailangan mo magpiyansa bago ka makauwi. Kaya maupo ka lang dito, Miss Asuncion na tintayin ng pamilya mo na piyansahan ka. Sa oras na makompleto niyong lahat, pwede mo nang kunin ang phone mo at umuwi. Naintindihan mo ba? Natigilan si Camille sa narinig. Wala siyang kapamilya kaya sino naman ang taong mapapiyansa sa kanya? Sino pong kamag-anak ko sinasabi niyo, sir? Tanong ni Camille. Tumawag isang lalaki sa phone mo at sinabing pupuntahan kanya at tutubusin. Sagot naman ng pulis. May gusto pa sanang itanong si Camille sa pulis pero tumalikod na at iniwan siya. Pinag-isipan niya kung sino lalaking tinutukoy niya at tanging pumasok lang sa isipan niya si Elias. Ngayon meron na naman siyang bagong utang na loob sa lalaki. Makalipas ang ilang sandali naghintay ay maya-may narinig ni Camille ang tinawag na kanyang pangalan na isa sa mga pulis. Miss Camille Asuncion, makakaalis ka na. Mabilis na patayo si Camille at wala sarili na patingin sa pinto. At gano'n lang ang gulat ni Camille na makilala ko sino lalaki nakatayo sa pinto na may malamig na tingin at nakakatakot na aura. Tatayo ka na lang ba dyan? Tanong ni Seryo nang magdilim na ang anyo. Mabilis na kumilos si Camille at kinuha ang phone niya at nabot ng pulis saka sumunod kay Seryo. Nanoon na hindi na siya muling nilingon pa. Nagdare-diretso lang ito ng lakad at sumakay sa kotse nang hindi man lang nagsasalita. Sa harap ng sasakyan nag-alinlangan namang pumasok si Camille. Marumi kasi siya ng mga sandaling yun at alam niyang may masophobia. Ang lalaki ayon nito sa marumi kaya paano siya makakapasok sa sakyan nito na puro dugot marumi ang damit. Ano pang hinihintay mo? Kunot nung tanong ni Seryo sa babae habang nakatayo lang sa harapan ng kanyang sasakyan. Ayaw ba nito sumakay sa kotse niya dahil hinihintay nito si Elias? Nahintakutan naman si Camille sa nakikitang galit sa lalaki. Kaya naman nagmamadali siyang sumakay ng kotse na nanginginig ang mga kamay. Hindi niya na kaya pang bumiyahing mag-isa dahil sa takot na baka maulit muli ang nangyari sa kanya. Nang makasakay ng kotse si Camille ay madilim ang anyo ni Seryo kaya matapos mag-seatbelt ay kaagad siyang humingi ng paumanhin sa lalaki. Sorry dahil narumihan kong kotse mo Mr. Reynoso. Babayaran ko na lang ang pagpapacar wash. Sandali namang natigilan si Seryo. Kung ganun kaya ayaw nitong sumakay kanina dahil iniisip nitong marurumihan itong kotse niya. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Seryo matapos marinig yon. Pero katulad ng dati nagmaneho lang siya nang hindi kinakausap ang babae na nakaupo sa kanyang tabi. Samantalang tahimik naman nakaupo si Camille sa passenger seat hindi naglakas loob na magsalita. Natatakot kasi siyang baka ma-offend na naman niya si Seryo. Makalimas ang halos kalahating oras sumintong kotse sa Reynosa residence. Naalala rin ni Camille na Biyernes pala yun at ayon sa kasunduan niya doon siya tuwing weekend. Bumaba ng kotse at pumasok sa gusali si Camille at Seryo na hindi nag-uusap. Nang makarating sa suite ay sa banyo agad nagtungo si Camille para mag-shower. Inabot niya siya ng 20 minutos bago lumabas ng banyo nakasuot ng bathrobe. Walang nadat ng tao si Camille sa kwarto kaya naman sandali siya nakahinga ng maluwag. Subalit maya-maya pa ay bumukas ang dahon ng pinto at pumasok doon si Seryong mukhang bagong ligo na rin. Malayo niya nasasami yung palalaki amoy nito nagsamang mint at cologne. Humakbang ito palapit sa kanya kaya wala sariling nahigpitan ni Camille ang pagkahawak sa kanyang bathrobe. Dahil naman sinasa ni ininsultong natawa sa Seryo sa kanyang sarili. Camille Asuncion, wala pa akong sinasabing tapos na tayo. Hindi pa nga natatanggap ang annulment certificate. But why do you call someone else your husband? Tanong ni Seryo na may malamig pa sa yelong tinig. Ilang segundo rin natigilan si Camille at sino naman kayang tinutukoy nitong tinatawagan niyang asawa. Wala naman siyang ibang lalaking tinatawag na ganon dahil ito lang ang asawa niya. Kung hindi ka nagkamali na tawagan ako, hindi ko malalamang tinatawagan mong Elias na asawa mo. Hanggang kailan mo ko paglalaruan, Camille Asuncion? Natutuwa ka bang saktan ako at lokohin?